Alright, shoutout sa ating mga viewers. Welcome back again mga kababayan. At once again, this is Kuya Rans TV. At ito yung mga mainit na pag-uusapan natin ngayon. Grabe, itong mga nangyayari ngayon, no? Lalo-lalo na dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Ito po, pangalawang araw po ito ng pagkubkob ng mga kapulisan dyan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. At meron na naman tayong balitaan mga kababayan, no? Na may mga ginagawang panghaharas itong mga kapulisan. At ito nga po, kung nakikita nyo sa picture na yan, no, isa yan sa mga pulis na kung saan nag-spray daw po mga kababayan dito sa isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ng basta may in-spray siya sa leeg na pulang-pula po, no? Kasi sinisita yata nitong si sister, nakalimutan ko yung pangalan niya, no? Na sinisita niya yata itong mga kapulisan nandiyan sa ano na baka may ginagawa, naninigarilyo or ano, na bawal po yan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan. At eto nga pong pulis na ito, biglang lumapit, siguro, naingayan siya sa ano, pero dapat hindi ganun. Napakawalang respeto po ng pulis na ito, mga kababayan, kasi nilapitan niya at bigla niyang inesprehan ng itong si sister. Grabe, no? Wala na talagang respeto ang mga kapulisan natin diyan. Sana naman po kahit papaano mag-ano naman sila ng respeto, wag naman nila gaganyanin ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At meron pa po isa na pumasok diyan sa Kingdom of Jesus Christ. Miyembro din po siya ng Kingdom of Jesus Christ, no? At nakita ko po duguan po yung ano yung binatilyo. O minor de edad daw yun mga kababayan. Duguan ng kanyang ulo at nakaposas pa yung binatilyo. Grabe. Yan pala ang dinadanas nila ngayon dyan. Grabe kalupitan itong ginagawa ng mga pulis dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Siyempre, hindi naman yan gagawin ng mga kapulisan kung hindi utos siya ng kanilang opisyal. Ayan mga kababayan, ito po yung lalaki. Tandaan niyo po itong mukhang ito, no? Ito po yung pulis na bata pa. Pang bagito pa lamang ito sa pagkapulis pero nakitaan na agad ng kabastusan. Mga kababayan, hindi tama ito. No, talagang grabe. At ngayon nga po, kasalukuyan, nagtitipon-tipon po sa labas ng compound yung mga tiga Davao para ipakita ang suporta nila dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Grabe mga kababayan, na nakakaawa po. At eto pa, ang plano nila, alisan daw ng kuryente o ikakat ang kuryente, water supply dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ano yung plano nila? Anong plano nila? Talagang gusto talaga nilang kubkubin ang KOJC. Mukhang gusto talaga nilang kunin yung KOJC. Iyan siguro inutos sa kanila ng mga tambangag. Shoutout kay Chrissy Brooks, Star Gemini, Dave Dawson, Este Manzanilla. Kita-kita sa camera pagka-spray, masama ang tingin, tinutulak ng kapwa pulis para itago. Kaya nga po mga kababayan, pero nakunan po ng camera yon. Grabe, marami po ang mananagot ng mga pulis kapag nagsampan ng kaso itong mga tiga Kingdom of Jesus Christ. Grabe po mga kababayan, kailangan talaga natin magkaisa. So, tulong-tulong po tayo dito dahil kailangan na po talagang mawala itong mga ganitong klaseng tao. Imagine niyo, balak nila magtanim pa ng mga tao, palalabasin nila na human trafficking, no? Palalabasin nila na diyan sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ nagtatago ng mga tao itong tiga Kingdom of Jesus Christ. Grabe ito utak ng mga ito, no? Imagine niyo mga kababayan, hindi mo lang talaga mahanap si Kibuloy kung ano-ano ng mga iniisip nilang bigo silang mahanap si Kibuloy, pero tingnan nyo ang ginagawa nitong mga kapulisan na ito. Pero sabi ko nga, mga kababayan, sumusunod lamang ito sa utos sa kanila ng kanilang opisyal ni Diwatore at ni Marvin. Grabe. Nanonood nga po ko kayo ng dito sa kapartner mo sa balita at serbisyo at pinakita nga po yung pag-spray ng pulis doon sa mukha ng isang membro ng Kingdom of Jesus Christ. Pulang-pula po ang leeg niya. At ito pa po isang balita natin, no, bago tayo magpatuloy doon sa
na ito po si VP Sara po ay humingi ng tawad sa mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Hindi lang po sa mga taga-Kingdom of Jesus Christ, maging sa sambayan ng Pilipino kung bakit tinulungan niya pa tinulungan niya pa sa kandidatura ito si Bongbong Marcos. Tama nga naman, dahil kay VP Sara naman talaga nanalo siya. At yan na nga po mga kababayan, mukhang talagang na-realize na talaga ni VP Sara na napakawalang kwenta itong presidente na ito. Tinulungan na lahat, tinulungan ni Pastor Gibuloy, tinulungan ng Kingdom of Jesus Christ, ganyan pa rin ang ginawa niya sa kay Kibuloy at sa member ng Kingdom of Jesus Christ. Maging sa ating mga sumuporta sa kanya noon. Isa po ako sa mga nabudol niya mga kababayan. Pero wala tayong magagawa. Nandiyan na yan. No? Kahit nasisihin natin si VP Sara na paulit-ulit na sinasabi, dapat si VP Sara na lang tumakbong presidente. Alam niyo naman na wala talagang plano si VP Sara na tumakbong presidente. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Wala siyang plano tumakbong vice-presidente. Pero dahil dito sa magkapatid na Marcos, sila yung rason kung bakit si VP Sara tumakbong vice president, kasi inisip din ni Vice President Sara Duterte na ipagpapatuloy nito si Bongbong Marcos ang mga proyektong naiwan ni former President Duterte. Nakakawala na po ng respeto mga kababayan dito sa ating sa leader ng bansa na ito na ngayon ay kumakalat din talaga na siya ay isang pulboronic. Dahil may video po lumabas at may mga nagpapatunay din po na talagang siya ay gumagamit. Isa na po dyan si Miss Cathy Binag ang nagpapatunay, hindi niya lang nakita sa isang beses, kundi 5 beses siya po nakita na talagang gumagamit ng pulburon itong si Bongbong Marcos. Nakakagalit po mga kababayan kasi habang pinapanood ko, nagulat ako doon sa sa ginawa ng pulis. Biglang lumapit doon sa kay sister at bigla niyang inisprehan. Alam niyo yung nila, meron yan sila sa baywang nila. No, nakikita niyo ba yon? Sa mga pulis, nakikita niyo. Meron sila sa baywang nila. Pang-spray yun eh. Hindi ko alam kung tear gas yung tawag doon. Bigla niya inisprehan sa leeg. Mga kababayan, di ba isang kabastusan yun? Na ganun ang gawin mo sa isang babae. At yung mga iba pang babae dyan na minor de edad na nakakaawa po, no, na kahapon nga, buti nga may mga pumunta dyan LGU at sila ay nagbigay ng pakuna-lunas dun sa mga ng tear gas kahapon mga kababayan. Yung isang batang babae na halos hirap na hirap huminga, na talagang hinihilot yung kanyang mga kamay. Kanina din po, isang binatilyo, ang mukhang pinukpok pa ng batuta sa ulo, duguan po nakaposas. So mga kababayan, wala na pong umiiral na batas dito sa Pilipinas kasi sila na po ang batas ngayon. Imagine niyo, isang binatilyo na ang alam ko, pagkakaintindi ko doon sa sinabi ni Ka-Eric ay papasok lamang daw yung binatilyo niya sa loob. At plano pa raw nila magtanim ng kontrabando. Grabe, no? Pakinggan natin itong balita dito, ha. Ito po ay kasalukuyan nangyari mga kababayan sa Kingdom of Jesus Christ, no? Itong balita sa At ito nga pala si Captain Dadu, galit na galit. Napanood ko yung live niya. Talagang nagmumura na po siya mga kababayan. Sabi niya kung siya daw yung isa sa mga opisyal ng AFP, susuguro niya daw talaga yung mga pulis dyan sa Kingdom of Jesus Christ. No, sabi niya kahit na daw magkamatayan na. No, kasi talagang lumabag na sila sa Grabe na yung galit ni Captain Dadu mga kababayan. Isa rin siyang dating pulis o isang captain. Diba, isa rin siyang PMAyer. At talagang siya ay nakipaglaban din nagtangkol sa ating bansa. Shoutout kay Mina Carnosel Ma'am, shoutout kay Estela Manzanilla, Taurus Sun, Gemini Moon, Haida Ras, Catalina Fox 306. At ito, may mga nakikita akong post ngayon mga kababayan na talagang porsigido po ang ating mga kababayan, naghihikayat na magsama-sama sa pagtitipon-tipon dito sa Luzon. No, kalat po ngayon sa Facebook yung paanyaya sa taong bayan. Doon naman sa mga patuloy na nagsasabi na
Bakit hindi nyo nalang isuko si Kibuloy? Isuko man yan si Kibuloy. Ang totoong plano nila dyan, ha? Isa sa mga totoong plano nila dyan, kubkubin ang compound ng Kingdom of Jesus Christ. Hahayaan nyo ba na maraming mawala ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ng tahanan? Ganun ba talaga kayo ka, ano? Di ba? Sana po sa ating mga AFP, no, please lang po, maawa naman kayo sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Nakakaawa po ang sinasapit nila ngayon dyan sa loob, sa compound. Dahil talagang grabe po, napaka, ano na po, no, ito si Torre talagang sobrang, walang puso. Walang puso talaga ito si Torre. Talagang grabe. Ano siya, pressure na siya mga kababayan kasi nga, no, di umano, sila ay pinipressure na rin ng mga Amerikano. O kagaya na sinabi nila na nauna na raw o nakapag-advance na raw sila ng pabuya na doon sa $2 million. Kaya nape-pressure sila ngayon. Sana po talaga mga kababayan. Kasi itong presidente natin, wala talaga siyang ginagawa eh. Oo, sa bagay, sa kanila kasi nang galing ang utos eh. Diba? Wala silang pakialam, may namatay na eh. Pero tinatawanan lang nila, mga kababayan, nakakaawa yung isang matanda na namatay, inatake sa puso. Siguro dahil na rin sa pagkalanghap niya ng tear gas, no? Tapos may sakit kasi sa puso, tapos yung takot, yung kaba, mga kababayan, naghalo na eh. Kaya talagang wala na. Nakakaawa po yung mga ibang biktima kahapon, di ba? Ngayon, ito mga troll na ito na pumapasok sa live ng bawat mga DDS vlogger na nagko-comment na pasukuin si Kibuloy, hindi nyo ba naiintindihan? Si Kibuloy, pag sumuko yan, hindi naman yan dito ikukulong. Kung ibibigay nila sa mga kano, hindi nabubuhayin si Kibuloy. Alin na sa dalawa, mahuli man nila si Kibuloy ng buhay, dadalhin nila ipapadala na nila sa Amerika. Bakit may mga Amerikanong nagpapanggap na mga Pilipinong pulis diyan sa KOJC na kasama nitong nakita yung mga patches nila na naka-American flag. Ganun yung mga kababayan. Eto mga troll na ito na pumapasok sa live, alam nyo, mga walang puso din ito. Hindi nila naisip kung sa inyo gawin yan, yung panggigipit na yan. Anong mararamdaman nyo? Akala nyo ba makakaligtas kayo sa ginagawa nila? Once na nagtagumpay sila dito sa Kingdom of Jesus Christ, marami pa silang gigipitin. Uunahin lang ang mga kaalyado ng mga Duterte. Gusto nyo ba na ang Pilipinas ay magulo? Tayo mga Pilipino mag-aaway-away, magpapatayan? Gusto nyo bang ganon? Mag-isip-isip nga kayo. Mga wala sa bagay, mga wala kang isip eh. Di ba? Yung mga troll na yan na pupasok sa live natin mga kababayan, sila yung mga konsentidor na sa bagay, adik nga kasi, walang alam eh. Tama ba na isprehan ng pulis sa mukha yung isang babae? Isprehan ng tear gas? Tama ba yun? Dahil sinisita na sila na bawal manigarilyo dyan sa loob ng compound kasi nga sagradong yung compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kayo mga kayo tapos gusto nyo pinipilit nyo isuko nila si Kibuloy. Hawak ba nila si Kibuloy? Hawak ba nila si Kibuloy? Hindi nga nila alam kung saan si Kibuloy eh. Zone mode nang sila'y lumusob dyan nung kahapon pa at anytime nga Ito po ang kasalukuyan nangyari dyan sa labas ng Kingdom of Jesus Christ mga kababayan. Nandyan po ang mga nakasuporta sa Kingdom of Jesus Christ na mga Dabawenyo. katakot po ito. This is now a call for our people to go back to your moral conscience. Go back to your sense of moral uprightness. Tama pa ba ito? Mag-aantay lang ba tayo kung anong magaganap?
Bibilangin lang ba natin ang mga bangkay ng kapatid natin na pwedeng patayin ng PNP ngayon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ? Bibilangin natin ang basag na bungo na pinalo nila? Naintindihan mo ba yun, Cheryl Tesoro, tsaka yung isang troll dyan na pumasok dito? Naintindihan mo ba yun? Hahayaan nyo ba na merong mga mamatay pa, may mabasag ang bungo dahil sa ginagawa ng mga kapulisan? Kayo nga nagagalit kayo kapag kami napapanood kayong inaabuso ng mga pulis katulad lamang ng tinataniman ng droga, di ba? Pag may nagba-viral sa social media, tapanood nyo, nagagalit kayo sa mga pulis kasi naniniwala kayo na tinaniman lamang. Wala ba kayong puso? Hindi nyo naiisip na tao din sila, na may karapatan din sila ng tamang di ba? Dapat itrato din sila sa tama. Hindi naman sila mga kriminal eh. Wala naman silang ibang hinangad kundi ang mamuhay ng payapa dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Araw-araw na ginagawa nila ay magtrabaho dyan sa loob, magdasal, manalangin, mag-aral ng salita ng Diyos. Tapos ganyan ang mararanasan nila ngayon. Ikaw, Cheryl, Tesoro, sana nga, karmahin ka sa mga pinagsasabi mo yan. Pagdideklara ng martial law sa Davao o sa buong bansa para sa pagkontrol at pagkonsentra ng poder kay Marcos Jr. gamit po ang karahasan laban sa sibilyan na nagaganap ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. And kung di ako nagkakamali, ito ba live footage? Okay, tinanggal. Okay, dito sa labas ito, Master Judean, nakikita mo ngayon dyan, nasa taas ka na bahagi, may kitang-kita mo yan dyan sa taas na bahagi. Yes, Partner Admar. Ngayon po ay talagang ang bilis. Ang bilis kumapal ng tao dito sa harap. Wow, very good, very good. Patuloy po tayo manawagan at i-share po natin yung link kanina na hinihingi ni Ka Eric. Baka po pwede po tayo makagawa ng link. O dito. Sana nga po mga kababayan, dumami ang mga Davaoenyo na pumunta dyan sa pagtitipon na yan. Para makita ng mga pulis na ito na hindi lamang ang mga membro ng Kingdom of Jesus Christ ang dapat nilang ipag-alala ngayon, kundi ang mga nandiyan sa labas na nagpapakita din na suporta. Mga supporter na Manatero, suportahan po kami ninyo. Lalong-lalo na ngayon po sa mga sandaling ito. Dahil kayo na lang po ang kakampi namin. Wala po tayong kakamping mainstream media. Wala po tayong kakampi na malalaking media na dapat sana ay katulong natin sa pagpapalaganap ng katotohanan. Pero tayo, konti man tayo dito, maninindigan po tayo sa pagpapalaganap ng katotohanan at pagpapakita sa inyo ng mga tamang balita na dapat ay nalalaman talaga ng Pilipinas at hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. At ngayon, marami po ang nag-chat sa atin na mga supporters na sila daw po ay makikiisa. Yung mga taga Davao, please lang po, labas na kayo kung talagang totoong supporter kayo ni Pangulong Duterte. Kasi alam nyo, si Mayor Baste, next target nila. Ito si Tatay Digong, di ba, naalala nyo noong nakaraan, siya ay idiniin dyan sa nakaraang quad committee sa Kamara. Naglabas sila ng mga convicted witness at dinadawit nila si former President Duterte. Ang pagkakaalam natin mga kababayan, next target nila si Mayor Baste. So, eto si VP Sara, si Pulong, si Baste, at si former President Duterte, kasama po ang mga alay ng mga Duterte ay talagang gugurgurin nila. Yayariin nila mga kababayan. At dito kasi lang ay nakapokus sa KOJC kasi plano din daw nilang kubin yung compound ng KOJC, biruin yung mga kababayan, no? Aagawin nila yan sa ang administrator niya si former President Duterte. Kaya doon sa mga taga Davao po, kung may pagkakataon po kayo, ipakita niyo po ang suporta niyo. Sumama kayo sa pagtitipon-tipon diyan sa labas ng ng Kingdom of Jesus Christ. Suportahan po natin itong mga tiga KOJC, mga kababayan. Nakakaawa po sila. Ang plano po, tanggalan sila ng kuryente, tanggalan sila ng tubig, na supply ng tubig, para mapilitan silang lumayas sa KOJC. Ang daming pamilya diyan. Hindi lang naman isa ang may-ari ng KOJC. Yung mga naninirahan niya sa loob ng compound, sila yung mga may-ari niyan. Saan nila dadalhin yung mga naninirahan dyan? Di ba?
Saan nila dadalhin yung mga yan? Nakakaawa po. May mga bata, yung mga nag-aaral sa Jose Maria College. Ang mga nandiyan po, yung mga nandiyan po sa kasama sa yung mga magulang daw ng mga bata nag-aaral sa Jose Maria College. Yun yung mga scholar ni Pastor Tibuloy na hindi membro, ha. Tandaan niyo po, hindi membro ng Kingdom of Jesus Christ. Yung mga magulang nung nandiyan sa sa labas ng Kingdom of Jesus Christ. Si Pastor Tibuloy po, hindi na siya tumutulong sa kanya mga membro, maging sa mga hindi membro ng kanilang tinutulungan niya, pinag-aaral niya ng libre. Yung mga bata po dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, nakakaawa, nagkakatrauma na po. Yung mga matatanda, yung mga kababayan nating katutubo na biktima rin nila, na namatay din, may ilang din namatay. Nakakaawa po, nadadamay. Diba? Sa mga Dabawenyos po, pakita niyo po ang inyong ayan, nakikita naririnig niyo po yung mga kababayan, nakikita niyo, nagsisigaw sila. Magkaisa ang sambayan ng Pilipino para tayo po ay magbigay ng ating solidarity and moral support sa nagaganap na paglapastangan, pananakit at pang-aabuso at pang-aagaw ng compound at mga miyembro doon sa Kingdom of Jesus Christ na ginagawa ni Mr. Marcos at ni Abalos, ni Torre at ni Marbil. Pangalawa, gabi po ito ng pakikipagkaisa ng mamamayang Pilipino para ipanawagan po ang paniningil ng mamamayan at pagtutol sa terorismo at abuso sa poder ni Mr. Marcos sa pag-promote ng karahasan gamit ang Philippine National Police para mga hoodlum at goons at pribadong army niya para labagin at dahasin ang mamamayan. At ang pangatlo po, magkakaisa tayo para ipanawagan ang paglayas ng illegal na mga puwersa ng pulis na umuokupa ngayon at nananakit sa mamamayan ng Pilipino na nandyan sa Kingdom of Jesus Christ at ipanawagan natin ang paglayas sa poder na ni Marcos, ni Abalos, ni Marbil at ni Torre at sila ililitisin ng hukuman ng mamamayang Pilipino for their betrayal of public trust and crimes against the people. And ang panglima, ipanawagan po natin ang pagtindig ni Inday Sara Duterte that she is now ready to receive power from the people to become... Yes, isa pa yan, dapat si VP Sara tumindig na. Siya ang kailangan natin, mga kababayan. Siya ang may malaking mandato. Di ba? Siya dapat. Pero sana nga po talaga, mga kababayan, mangyari na po talaga yung kagaya lamang ng sinasabi ni Captain Dado, dapat, sabi ni Captain Dado, bukas daw i-proclaim si VP as new president. Ewan kung paano yan. Kaya nga po, nag-iisip din ako Sana nga po talaga yung mga nananahimik ng mga men in uniform lumabas na. Kasi may mga men in uniform po nagsasalita, kagaya lamang ng mga nagko-comment dito sa atin ng mga men in uniform. Sila daw ay nananahimik lamang. Sana po, pakita niyo po ang kasi sobra na pong karahasan ang ginagawa nitong administrasyon na to. Pagsupil sa kalayaan nating mga Pilipino. Yung pagnanakaw nila sa kaban ng bayan, yung 90 billion na pondo ng PhilHealth. Yung 5,500 na flood control. Ang dami. Tapos sila puro pamumulitika. Noong isang araw po, mga kababayan, kahapon, hindi ako nagkakamali, yung mga congressman nandito po sa Lipa, Batangas, namimigay ng ayuda na galing sa pera ng kaban ng bayan na mula naman sa tax na tao bayan. Hindi naman nila pera yun Pero ginagamit nila yun, mga kababayan, para magpakilala sila. Maagang pangangampanya para sa 2028. Sana nga po dumami na po ito, Pero marami na sila Nagpasan nila ang bilang ng mga pulis. Para makita ni Diwa Torre kung gaano ang mga Dabawenyo. Gobyerno, ito po yung problema ang kinakaharap namin ngayon. Tila hindi namin ramdam ang ginagawa ninyo. Hindi po yata kasalanan yun. Pero alam nyo, itong ginagawa ng nasa pamumuno, instead na tugunan ang mismong problema ng taong bayan, it's either walang solusyon or inililihis ang issue.
Okay? So, patuloy na i-exercise ang ating kalayaan sa pamamahayag, no, sa ating mga kababayan. Manatili lang tayo ding mahinahon, do atin pong ipinagsisigawan kung ano man ang inyo pong nararamdaman sa kasalukuyan, Master Judea. Master Judea, ikaw muna. Kung may update ka dyan at may mga update na Alright. pumapasok So, dito ngayon na yan, maraming pupunta na. Pupunta na ngayon ng tao doon. Nawala. Mukhang nawala ng internet mo, ha? Ang dami Sa na. kasalukuyan po ay Ang dami na nila. talagang kumakapal na po. Ang dami na Ang nila. bilis, ha? Ang bilis, Master Judea. Brother Adman, ang bilis, oh. Taong bayan. Bilis, ha? Ang bilis. Dami na Nakaka-inspire. nila. Sana maglabasan talaga yung mga dalawin nyo. Hello. Go ahead. Okay. Hello. Bumabalik lang ang audio na. Sana lumabas din yung mga pumunta din dyan yung mga Mindanao, yung mga kapatid nating katutubo na sumusuporta din sa kay Pastor Kibuloy, lumabas din para pakita yung suporta diyan. Kasi maging sila ay biktima rin. Biktima rin sila nung nung nakaraang buwan sila ay nilusob din at nakaranas din sila ng karahasan itong mga pulis na ito. At may napatay pa nga sa kanila na dalawatang ang namatay sa kanila. Sana talaga dumami pa, kumapal pa ang tao diyan at ipakita ang pwersa ng mga Dabawenyo para lumayas na diyan si Torre at ang mga pulis na wala sa hulog. Nagpapagamit sa kanila opisyal. Iba diyan bata pa eh. Mukhang trainee pa lamang yung iba diyan, yung 6 months trainee ng mga bagong graduate ng PNP. Yan. Yes. The people are the real power. At ngayon, nakikita natin, Dabawenyo, gugising na. Yes. Taong bayan, sambayan ng Pilipino, nakakataba ng puso. Ipanawagan niyo po ang paglayas ng mga demonyo na nag-occupy sa Kingdom of Jesus Christ at papanagutin ang kriminal na gobyernong Marcos na ito. At ang mga pulis ay wag nang sumunod sa illegal order. Nako, ayan na, dumadagsa na po ang taga Davao at Pero saludo ako doon sa mga pulis na nagbibigay mensahe sa mga taga SMNI, na sila ay talagang hindi rin nila gusto yung ginagawa nila. Napipilita lang sila. May mga nagpaparating din po sa mga anchorman ng SMNI, nagme-message sa kanila. Pero ayon sa kanila wala silang magagawa dahil utos sa kanila ay yun ang sinusunod nila. Dahil nga po pwede rin silang matanggal sa kanilang serbisyo. gising ang buong bayan. At ito, thank you din, Torre, Marbil, and Abalos. Thank you, Marcos, for bringing history back to the heart of the people for them to redeem this country. Back to you, Admar. Oo, yan ang kasalukuyan ha. Actually kuha din yan ni Boss Dada, no. So ito Hoy, Gunggong Cornelio Policarpio. Bangag ka. Paano nila ilalabas si Pastor Kibuloy? Hindi nga nila alam kung nasaan. Kung maka-comment ka, huwag kasi akala mo naman ano bang nagawa mo sa Pilipinas? Nakatulong ka ba? Nakatulong ka ba sa kapwa mo? Baka hindi ka taxpayer baka palamunin ka lang ng pamilya mo. Or baka isa kang tulak. Baka isa kang tulak na sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Davao region at ngayon ay baka pwede nating marinig ang kanilang Maybe you can update us, Brother Admar, with your indulgence. mamaya pag Ako po ay... andyan na siya, Brother Admar. Okay. Ayun na. Oh, yun na. Coach Oli. Coach Oli? Yun. Nakamute pa siya. Unmute na lang, Coach Sige, Oli. balikan natin siya. Ayusin. Nakamute ka, Coach Oli. Nakamute ang computer mo yata or whatever is gadget do you have. Baka unang Coach pinutol Oli, yung please, come in. Coach Oli. Ayan na. Hindi ko alam. Yan, go ahead. Hello, nakikita ko kayo. Wala kayo. Sige lang, go ahead. Narinig ka na namin. Nakikita niyo ko? Yes, nakikita Okay, na namin. medyo high speed. Okay, sige, hindi ko po kayo nakita pero tuloy lang po tayo kasi high spirit na po ang tao dito. Ako, sa katunayan, gusto ko nang bumaba dahil napakalakas po ng sigawan ng Duterte dito. Duterte na. At nabuhayan ng mga taga. Nagsisigawan na po dito. Ang taas po ng
ng pinaglalaban ng tao dito. At ito na po, simula na po. Yeah, Buhay at Power in tumahagan Davao natin na. mga kababayan. Tinatawagan namin mga taga Mindanao, sumugod na pa kayo dito dahil sa ngayon ay kasalukuyan na sinisigaw dito, pinuputol na po, pinaakyat na po at puputulin na po ang kuryente. Meron na Eto mga kababayan inaakyat na raw nila ang poste ng kuryente para putulin. Susunod ang supply ng tubig. Mga taga Mindanao, punta na kayo. Pakita yung suporta nyo kung talagang totoo mga Duterte supporters kayo. Kung talagang solid kayo, pakita nyo ang suporta sa mga kababayan natin. Sa mga pulis na hindi naman talaga nila gusto itong ginagawa ng nila ito. Sana naman po na magbagong isip nyo at bumaliktad na kayo. Para sa bayan. Adrenaline ngayon. At whatever happens, please pray for KOJC, please pray for us, and please pray for the Philippines. Brother Admar at Brother Kaerik, Yes. maraming salamat sa binigay niyong pagkakataong ito. Because this is very historical. Lahat po ng tao ngayon, kahit hindi member ng KOJC ay nanonood ngayon. Mapa-Katoliko, mapa-Kristiyano, mapa-Muslim ay nakasuporta ngayon sa KOJC dahil alam nila ang pinaglalaban ng taong bayan ngayon ay ang tungkol sa pang-aapil administrasyong Marcos. Ayun, binuksan na ang mga barikada. Brother Coach Oli, Brother Admar, hindi na po ito titigil. This will be an overflowing of groundswell of people's Yes po, resistance. Tuloy-tuloy na ito. At palawagan na po din. Dumagsama po tayo ngayon. Kung asa man kayong panig at naniniwala kayo sa pinaglalaban, kayo ay hindi member ng KOJC, dumagsana po tayo dito. Ayun. Ito na po ang paniningil. Kumikilos na ang kasaysayan kasama ang mamamayan. At ngayon po ay umaapoy ang damdamin ng sambayan ng Pilipino online, Facebook, at iba't iba pang mga platform. At hindi na po ito mapipigilan. Hustisya na po ang panawagan ng mamamayan. At kitang-kita po ang mga pulis nagpapanik na kung anong gagawin. Hindi na nila ito madidisperse. Iwan nyo na si Abalos, iwan nyo na si Marbel, si Marcos. Ito pa palawagan ko lang kay Eric. Yung mga pulis dyan, iwan nyo na po si Torre. Correct. Iwan nyo na po si Torre kasi hindi nyo na maaawat dyan. Puso na ng Pilipino ang dadyan ngayon. Ayaw gumawa nito. Damdam na namin nagsigaw ngayon. Iwan nyo na si Torre ngayon. Mga pulis dyan, hindi na po pwede ang excuse na kayo ay sumusunod lang sa utos ninyo. Kayo po, ang utos sa inyo is to serve and protect. Yes, to serve and protect. At nananawagan din kami sa Armed Forces of the Philippines. Huwag niyong hayaan. To serve and protect the Filipinos, the taxpayers. Dahil ang mga taxpayers ang totoong dapat yung pinaglilingkuran kayong mga kapulisan. Iwanan nyo na si Torre. Pabalikin nyo na yan dun sa Pasay at magtinda na lang ng Paris overload. Doon na lang siya. Nagamit niya terorista ang mga pulis. Maging mapayapa tayo pero tayo ay titindig sa buong daigdig na may mga Pilipino at sa buong bahagi ng Pilipinas. Online na ito. At kung sino ang malapit sa Davao Cathedral, sa airport area, sa Davao City, tulungan po natin, i-rescue natin ang mga kababayan nating Kingdom of Jesus Christ na sinasaktan, pinapalo, tinitirgas at nilulusob ang kanilang compound. Mga kababayan, sa Davao, Mayor Basti Duterte at mga barangay officials, city officials, tulungan niyo po ang sambayan ng Pilipino, pangunahan na po ninyo ang pagtitipon sa Davao at ang iba pang mamamayan. Senator Bato de la Rosa, dalhin mo na po ang Senate hearing bukas o sa Martes mismo, baka hindi na ito abutin ng Martes, at kakalat na po ang galit ng mamamayan sa sobra-sobrang abuso, pangungurakot, pananakit at kabulastugan ng gobyerno ni Marcos. Ayan na, makikita na. BBM resign. Ayan na, nananawagan na ang sambayan ng Pilipino. Tuloy-tuloy na po ito. The people power is now starting in Davao City. Hindi na ito mapipigilan. Hindi na ito pwedeng matapos lang sa pangdarahas ng mga pulis. Kairi, tonight is the night. Tonight is the night. AFP, pumunta na kayo dito sa mga kaibigan nating Duterte.
This is the night. Davao is the next EDSA. Davao is the new EDSA. Correct. Tonight, tapusin na po natin itong mga pag-aapi ng mga pulis na ito. Inidap po kami dito. Yung mga- Hindi kami pwedeng lumabas. mga rapper, Yung mga abogado, hindi rin pwedeng pumasok. This is thing. Mananagot kayo sa taong bayan. At ngayon, nagsasalita na ang taong bayan. Nagulat sila sa nangyari ngayon. Hindi nila mapagilan to. Nagulat sila dahil ito po, sinisilip ko. Hindi nila akalain. Puno na ang harap. Sa kanila. Puno na po ang harap ngayon. This is the time. Mga Kadabaw, mga tao dyan sa Mindanao, pumunta na po kayo ngayon. Ngayon na pong gabi. Ayan po, Tama po. nakikita nyo si Mama Ana. Ito po, meron ng sasakyan. Yes. At meron na patay dyan. Ito po Hindi na ang mapigilan, KOJC. Brother Admar. Ito ang Pilipino. Ito ang mga naapi. Nagsisisigaw na, pumunta na po kayo ngayon. Yes. At tama po sa uli, no? At kami din po ay nananawagan sa mga tao na nasa Maynila, sa Luzon at Visayas, kung saan mang lugar, kahit 10 lang kayo, lumabas po kayo. At i-Facebook nyo po, i-post nyo that you are joining the people's solidarity tonight to call on Marcos Jr. to step down and let us now redeem our country at itigil na ang karahasan at instisya at panggagahasa sa karapatan ng mamamayang Pilipino na ngayon ay sinisimulan nilang gawin dyan sa Kingdom of Jesus Christ at idideklara pa nila ang martial law sa Davao at lulupigin ang mga Duterte para manatili lamang sa poder ang Marcos government na Kyrie. ito. Ngayon, tuloy-tuloy na ito. Kaya